Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Mga kapolitika, meron po tayong breaking news dahil nag-resign na po itong reigning Miss Grand International 2024 winner na si Rachel Gupta. At palaisipan po ngayon dito sa mundo ng social media kung ano nga ba talaga ang dahilan ng kanyang pag-resign, or kung siya ba ay terminate ng Miss Grand International dito sa kanilang organization. At ano na nga ba ang mangyayari dito kay CJ Opiaza gayong hindi di umano na fulfill ng Miss Grand International winner ang kanyang duties and responsibility. Makukurunahan ba si CJ Opiaza bilang kauna-unahang Miss Grand winner? Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mainit nga po na pinag-uusapan at pinagpipiesta ng mga netizen itong balita na kung saan ay nag-resign di umano itong Miss Grand International winner 2024 na si Rachel Gupta na mula sa India. Or the other way naman is nagbigay ng official statement itong Miss Grand International nang sinasabi nila ay terminate daw nila ang kailang contract dito sa kay Rachel Gupta at effective immediately po yung pagka-terminate sa kanya bilang Miss Grand winner 2024. At the same time, bawal nang gamitin yung Miss Grand sa kanya titulo sa kanyang pangalan. And in fact ay binura na nga ng Miss Grand International page sa kanilang social media platform ang mga litrato at mga videos ni Rachel Gupta at iniwan lang yung ilang mga pictures na mga kandidata, especially si CJ Opiaza. So in our own perspective, ang sabi ng mga netizen ay hindi na daw nakayanan ang pressure at itong pag-live selling or online selling ni Rachel dito sa Miss Grand International, dahil diba kung inyong matatandaan ay sinubaybayan po natin itong Miss Grand International last year nung nag-compete nga itong si CJ Opiaza at marami ang hinayang bakit hindi pa ibinigay kay CJ, gayong sa tingin ng nakarami ay kayang-kaya ni CJ Opiaza ang pressure at yung multitasking at the same time being flexible, kasi kinakailangan talaga dito mga kapolitika sa Miss Grand ay masipag ka, kasi yun ang gusto ni Mr. Nawat dahil mag-live selling nga at the same time merong mga tours. So ito yung inireklamo ng Miss Grand International na hindi di umano na fulfill ni Rachel Gupta dahil nagkaroon siya ng mga external na mga contract na kung saan ay naka-violate daw dito sa rules ng Miss Grand International, kasi pag nakaperma na itong si Rachel dito sa Miss Grand last year ay automatic na exclusive yung contract at hindi siya pwedeng mag-receive or pumirma sa ibang mga kontrata dahil exclusive po itong contract ni Rachel dito sa Miss Grand dahil siya nga ang maging mukha at ambassador ng kailang beauty pageant. But unfortunately mga kapolitika ay maaga pa lang inulanan ng issue at kontrobersya, most especially doon sa kailangan national director, di ba, kasi nag-resign nga yon at then nagkaroon ng issue ang national director ng India dito kay Mr. Nawat dahil sa usaping finances. So doon mga kapolitika ay uminit at hindi na nga po na walan ng issue at kontrobersya at idagdag mo pa yung kay Miss France na kung saan hindi di umano maganda ang ugali na ipinapakita sa kanya ni Miss Grand India or itong si Rachel Gupta, and the drama continues, so on and so forth. At here comes na nabalitaan natin na nag-resign na or terminate na itong si Rachel Gupta. So palaisipan sa mga netizen at mainit ngayon na pinag-uusapan ano nga ba talaga ang dahilan mga kapolitika kung bakit nawala sa sirkulasyon ng Miss Grand International itong si Rachel Gupta. So basically kung inyong matatandaan noon pa man ay nakitaan natin na medyo merong mali dito sa patakaran ng Miss Grand International. At the same time makikita rin natin mga kapolitika in my own personal perspective is meron pong mali dito kay Miss Grand India, kasi alam naman niya na itong pinapasukan niya na beauty contest ay ito merong mga live selling at kinakailangan na masipag ka talaga, so bawal dito ang tatamad-tamad. So nagkaroon nga ng issue itong si Rachel dati at
kumbaga ito ay naging reality na nagkaroon na sila ng conflict ni Mr. Nawat dahil meron daw pinapagawa doon sa na magkaroon siya ng tour dito sa Guatemala, so hindi daw yun natuloy. So ano pa man yung katotohanan, kasi ang sabi ni Rachel Gupta ay lalabas at lalabas daw ang katotohanan sa mga susunod na araw. So sabi naman dito naman sa side ni Mr. Nawat, ang problema lang din kasi mga kapolitika ay nagkakaroon na rin ng mga conflict dito kay Mr. Nawat, the fact na siya lang mismo ang pumipili ng mga winners. So parang unfair kasi doon sa ibang mga kandidata na ibinigay nila yung lahat nilang makakaya, pero si Mr. Nawat lang pala ang mag-decide. So walang mga judges na magtimbang-timbang ng patas dito sa mga competitors ng Miss Grand International. So meron ring mga iba nagsasabi dahil sa sobrang busy daw itong si Mr. Nawat, siya ang executive director dito sa Miss Universe, at the same time sa Supra, and then meron pa sa Miss Grand International itong mga candidate nila. So nahati ang oras to the point na wala na siyang time dito sa winner ng Miss Grand International, or nawala yung highlight ng Miss Grand dahil sa kaliwat ka ng mga commitments ni Mr. Nawat. So yun rin po ang advantage. So basically ang point is dalawa sila po ang sa tingin ko dito may mali itong kay Rachel Gupta, at the same time dito kay Mr. Nawat. So bakit kay Rachel Gupta mga kapolitika? Dahil sa tingin ko ay hindi siya naging ganoon ka flexible. Ang sabi ng iba ay napagod daw itong si Rachel Gupta at sa toxicity ni Mr. Nawat. At the same time itong si Mr. Nawat rin sa dahil sobrang daming commitment niya sa iba't ibang mga organization at mga beauty pageant ay hindi na rin natutukan itong winner ng Miss Grand International na si Rachel Gupta. So basically ay magkakaroon ng ng conflict, or maisip ni Rachel na wala siyang guidance mula sa Miss Grand International, kasi siguro yung mga pagsiselling nila, di ba, merong mga quota yan. So kung hindi mo siguro maabot yung quota ay magkakaroon ng pressure mula sa taas, at sa tingin ko ay yon ang maging reason kung bakit sinasabi niya na hindi niya na makayanan yung toxicity ng environment. Okay, so yun sa tingin ko ang aking personal na pananaw kung bakit nga ba talaga nag-resign or nawala sa sirkulasyon ng Miss Grand International itong si Rachel Gupta na Miss Grand winner noong 2024. At sa side naman po ni CJ Opiasa, atin pong bibigyan ng komentary or ng ating opinion kung ano ba yung ating mai-suggest or mai-comment dito kung tatanggapin ba ni CJ Opiasa gayong 4 to 5 months na lang ang nalalabi, at malalaman na naman natin kung sino ang Miss Grand International 2025 na ganapin pa rin sa bansang Thailand. So ipapasa ni CJ doon ang corona sa susunod na Miss Grand International winner. So ang tanong ngayon ng nakararami ay tatanggapin ba ni CJ Opiasa or ibibigay ba sa kanya ng Miss Grand? Dahil ganun naman ang mga rules mga kapolitika, pag hindi na fulfill ng winner ay ibibigay doon sa succeeding or sa mga runner-ups. So basically ang pinakamalapit doon sa winner ay ang first runner-up na si CJ Opiasa. So although wala na ganoong pride yung pag-receive, just in case ibibigay man ng Miss Grand International ang corona dito kay CJ Opiasa, wala na ganoong pride or fame mga kapolitika, dahil hindi nga sa mismong kompetisyon, kundi na-appoint lang dahil hindi na nakayanan nung winner yung mga responsibilities and duties, so ibibigay sa first runner-up. So hindi man ganoon kabigat mga kapolitika, but for me is okay na rin na tanggapin ni CJ Opiasa gayong 4 to 5 months na lang ang natitira ay ma-maximize pa yung time at yung effort niya, of course, bilang Miss Grand International. Gayong wala naman siya masyadong ganap dito sa Pilipinas, so might as well na i-grab niya yung opportunity. Kung siya man ay sasali sa Miss Universe is okay naman yun, dahil meron namang mga winners ng Miss Grand International na sumasali rin dito sa Miss Universe. So wala namang mawawala doon mga kapolitika kung i-grab ni CJ ang opportunity. At the same time, ito rin po ay isang pagkakataon para sa kanya para mas makilala siya, at ito ay mas malawak na platform. Okay? So, i-grab niya yung opportunity, at the same time, meron pa rin siyang kita dito mga kapolitika, kasi alam naman natin kung gaano ka-flexible at yung perseverance ni CJ Opiasa na kinaya nga niya yung MGI 2024, na kung saan is nakita natin yung kanyang pagpupursige at talagang ibinigay niya yung lahat ng kanyang effort at ng kanyang lakas. So, ngayon ay para sa akin walang problema kung tatanggapin ni CJ Opiasa ang offer, just in case, kasi most especially ngayon na doon sa mga pages ng MGI ay siya ang parang mukha ng
Miss Grand International, pero wala pang official statement mga kapolitika dahil siguro ini-negotiate muna yan kasi hindi naman ura-urada na ilalagay doon ang mukha ni CJ Opiasa. Of course, magkakaroon muna yan ng communication dito sa kay CJ, at the same time doon rin sa Miss Grand International kung ano ba ang maging setup or mga susunod na plano. Okay? So sa inyo mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang reason kung bakit umalis? Sa tingin nyo ba ay umalis or nag-resign itong si Rachel Gupta, or talagang pinaalis siya, terminate ng Miss Grand International, or kung sino sa kanila ang may mali? Ito kaya si Rachel Gupta or ang Miss Grand International Organization? At kung kayo ang tatanungin, payag po ba kayo na tanggapin ni CJ Opiasa ang offer just in case sa kanya ipapasa ang corona ng Miss Grand International 2024? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.